Batid kong alam ng nakararami na ang puno ng niyog ay nag-uumapaw sa kagamitan. Simula nga sa masarap nitong buko, gata at ginagawang bubong sa mga bahay. Subalit nabigyan mo na ba ng pansin ang mga baon nito? Dahil madalas pa nga ay itinatapon lamang ito. Hello, what's up? Your best here. Alam mo ba na marami palang halaga ang bagay na ito? Ang baon ng niyog. Hindi lamang mainam na kagamitan sa bahay, ay isa rin palang kilalang gamot na maaaring mapakinabangan. Kaya naman bago mo ito itapon ang mga baon ng niyog, ay tapusin mo muna ang videong ito. Dahil magugulat ka na marami pa pala itong kagamitan na hindi mo pa alam. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Coconut shell o baon ng niyog kung tawagin. Isang bahagi ng bunga ng niyog na madalas pagkatapos kunin ang laman at sabaw ng buko ay itinatapon na nga lamang. Subalit hindi alam ng karamihan na marami pa palang mga bagay ang pwedeng gawin buhat sa mga baong ito. Kaya naman halika at atin itong isa-isahin. Ang baon ng niyog ay maaaring gamitin bilang taniman ng mga halaman o plant pot. Ang matigas nitong shell ay isang magandang lagayan na hindi basta-basta madaling masira. Maaari mo nga itong isabit o ihang ayon sa inyong kagustuhan. Isang mainam ring bird feeder ang baon ng niyog. Ang pinaghalong bird seeds at lard mixture ay tiyak na dadagsain ng mga nagliliparang ibon o ang mga ibong inyong inaalagaan. Batid mo rin ba na magandang gawing plato o mangkok ang mga baon ng niyog? Ito ay pinakikinis at pinakikintab upang maging magandang lagayan ng sabaw o magsilbing pinggan. Gayon din ay maaari itong gawing sandok matapos dugtungan ng patpat o kawayan na maaari nyo ngang makita na gamit ng ilang mga katutubo at mga pamilyang naninirahan sa mga liblib na lugar. Bukod pa rito, kadalasang ginagawang palamuti at aksesorya ang baon ng niyog. Ito ay nilalagay sa mga bag o mga detalyeng disenyo. Ang baon ring ito ay mahusay na panggatong. Maaari mo itong ulingin upang magamit naman sa mga lutuang kalan. Ngunit maliban pa sa mga ito, ay alam mo bang isang mainam na panlunas din ang baon ng niyog laban sa ilang kondisyon. Ang dinurog na uling nito ay maaaring ihalo sa maligamgam na isang baso ng tubig at inumin kung kayo nga ay nakararanas ng madalas na pagdurumi. Kung kayo naman ay sumasakit ang tiyan at sikmura o kaya naman ay mayroong sugat sa balat, maaari kang magkaskas ng baon ng niyog. Darangin ito sa apoy at itapal sa sugat upang mapabilis ang paghilom at paggaling nito. Samantalang sa kabilang banda, ang baon ng niyog naman na mayroong isang mata lamang ay mainam lalo na nga sa mga antingero. Ginagamit nila ito sa paggawa ng medalyon, trespiko o pendant na kadalasang binabasagan o kinakargahan ng mga orasyon. Ayan, hindi ba't napaka-useful pala ng baon ng niyog? Hindi lamang pala isang mainam na gamit sa bahay ay mahusay at nakagagamot. Ikaw, mayroon pa bang ilang gamit ng baon ng niyog sa inyong lugar na hindi natin nabanggit? I-share mo naman yan sa comment section sa ibaba. Naninirahan ka ba sa probinsya? Malapit sa ilalim ng mga puno ng niyog o niyogan? Sapagkat baka nararanasan mo o nakakita ka na nga nito, subalit hindi mo lamang alam na sa di naasahang pagkakataon pala at makakita ka
ng nahulog na bunga ng niyog buhat sa puno nito nang walang ano-ano, ay maaaring ito na pala ang magamit mo upang mabago ang takbo ng inyong buhay. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung madalas ka ngang nakakakita ng puno ng niyog, o maaaring ito ay inyong nararanasan, o kung nais mo lamang ng bago at kakaibang kaalaman, ang videong ito ay para sa inyo. Ano nga ba ang espesyal sa puno ng niyog? Bakit nga ba ito tinaguriang puno ng buhay? At gaano nga ba katindi ang mga dala-dala nitong positibong enerhiya na maaaring makatulong sa inyo sa pang-araw-araw na buhay? Ang coconut o Cocos nocifera o niyog sa Katagalugan ay isang klase ng matayog na puno. Mayroon itong mga bilog na bunga at mayayabong na mga dahon. Ang niyog ay simbolo nga ng pag-ibig, katapatan at muling pagsilang ayon sa paniniwala nating mga Pilipino. Ito rin ay bahagi ng pananampalataya at isang tunay na simbolo ng swerte at kasaganaan. Maraming gamit at pakinabang ang puno ng niyog, buhat nga sa mga ugat, katawan, dahon at mga bunga nito. Subalit ang pag-uusapan natin ngayon ay kung papaano nga ba natin ito magagamit na pambasag o pangalis ng mga masamang hangarin, banta o sumpa na ibinabato sa atin. Sa panahon ngayon ay karaniwan na ang mga taong naiinggit. Mapadahil man yan sa pera, pag-ibig o estado sa buhay. At lahat sila ay mayroong say at opinyon sa iyo. Madalas pa nga ay kahit hindi mo pa nga alam, ay nakangiti sila sa iyo. Subalit pangit pala at masama ang kanilang nasa isipan o ang kanilang mga hinihiling para sa iyo. At hindi mo nga maiiwasan na maraming mainggit at magalit sa iyo na wala ka namang ginagawa. At kadalasan pa nga, ang inggit ay maaaring magdulot ng iyong ikasasama o ikapapahamak. Subalit huwag kang mag-alala, sapagkat ang puno pa lang ito ng niyog ay maaari mong magamit upang linisin o kontrahin ang anumang masamang wish, hiling o sumpa na maaaring naibato na sa inyo. Sa oras nga na makakita ka ng bunga ng niyog na nahulog mismo buhat sa puno nito nang hindi sinasadya, ay pulutin agad o kunin ito. Biyakin at kunin ang tubig o sabaw nito. Pakuluan, palamigin hanggang sa maaari mo na nga itong inumin. Sapagkat ang sabaw na ito ay sadyang pinaniniwala ang napakabisang pangtanggal ng anumang sumpa, hiling at masamang balak laban sa inyo. Nakusang mawawala ang anumang naikas na salamangka laban sa inyo, katulad ng kusang pagkakahulog ng mga bunga ng niyog sa lupa. Wala kayong orasyon o dasal na kailangang usalin, kundi ang taimtim lamang na panalangin upang kung meron mang nailapat na masamang hiling laban sa inyo, ay ito ay lubusan na ngang mawala. Maaari mo itong gawin anumang oras, araw o panahon. Isang ritual na maaaring makatulong sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay at laban sa mga taong naiinggit sa inyo. O hindi ba't napakarami talagang pakinabang ng puno ng niyog at masasabi mo ngang ito ang puno ng buhay? Ikaw, naranasan mo na bang makakita ng buko ng niyog na kusang nahulog o nalaglag buhat sa mga puno nito? Subalit parating tatandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang. Ang swerte o mga pampaswerte sa buhay ay baliwala kung hindi tayo kikilos at gagawa, at laging huwag kalimutan na tumawag sa may kapal.
Kumakain ka na rin ba nito? O baka naman, hindi mo pa nga ito kilala. Alam mo ba na ito ay masarap? Lalo't higit ay masustansya pa. At tiyak kong hindi mo pa rin alam na napakarami pala nitong gamit at mga halaga. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating talakayin ang mga gamit at benepisyo sa atin ng pagkain mo ng bagay na ito. Ang bagay na kung tawagin ay tubo ng niyog. Ang niyog na kilala natin dahil sa nag-uumapaw na kagamitan at kilala rin sa mga bahagi nito sa mahusay na kagamutan. Halimbawa na lamang ang ugat nito at ang langis buhat sa bunga nito. Subalit narinig mo na rin ba ang mga benepisyong hatid ng tubo buhat sa mga bunga nito? Marahil ay hindi pa nga. Ang matured na ang bunga ng niyog ay madalas kunin at gamitin bilang mahusay na pinagmumulan ng gata na ginagamit natin sa pagluluto ng napakaraming masarap na gulay at mga putahe. Ngunit hindi alam ng karamihan na kung ikaw nga mismo ang magbibiyak nito ay maaaring tumambad nga sa iyo ang maliliit o malalaki ng mga tubo nito. Isang maputing bagay sa loob ng niyog na kung tawagin ay coconut embryo. Masarap ito, makatas at manamis-namis na animoy maihahambing nga sa bulak ang loob. At sa ibang lugar nga dito sa Pilipinas ay kilala ito sa mga katawagang tubing, butbot o buwa ng niyog. Paborito nga itong kainin ng mga bata sa mga probinsya, lalo na sa panahon ng coconut harvest. Subalit hindi alam at batid ng karamihan ang mga halaga, benepisyo at mga bisa pala nitong daladala. Ang tubo ng niyog ay isa palang anti-aging food at mapapanatili nitong healthy at bata ang inyong mga balat at buhok kung madalas ka ngang kumakain nito. Isa ring cancer shield ang bagay na ito at sa pamamagitan lamang ng pagkain mo nito ng madalas ay maaari mo nang maiwasan ang mataas na tsansa sa pagkakaroon mo ng cancer-producing cells sa iyong katawan. Kung kayo naman ay isang diabetic, mabuti rin ang pagkain ng tubo ng niyog upang ma-improve ninyo ang inyong insulin secretion. At dahil mabilis na nakakabusog ang tubo ng niyog, ay mainam nga ito sa inyong pagpapapayat. At kaugnay nito, ay makatutulong din ito upang mapaayos ang daloy ng inyong metabolismo. Mayaman nga ito sa mga nutrients na makatutulong upang maging malakas at masigla ang ating katawan. Isa itong mabisang antibacterial, antiviral, antiparasitic at antifungal agent na mahusay upang malabanan natin ang mga infeksyon at mga sakit-sakit sa katawan. O, hindi ba't nakakabilib ang mga benepisyo ng tubo ng niyog? Hindi lamang pala masarap, ay masustansya pa. Ikaw, nakakain ka na rin ba ng tubo ng niyog? Isang uri ng inuming nakalalasing sa Pilipinas. Hindi lang mainam na gawing alak, kundi napakarami palang taglay na benepisyong pangkalusugan. Nakainom ka na ba ng tuba? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga mabuting dulot sa pag-inom mo ng inuming tinatawag na tuba. Saan nga kaya ito nagmula at papaano ito isinasagawa? Naniniwala ka ba sa kasabihan na ang ugali raw ng tao habang bago ay matamis na gaya ng isang tuba, ngunit pagtagal at paglaon ay umaasim na parang suka? Ano ang inyong palagay? Ngunit ano nga ba ang tuba? Ang inuming ito na tinatawag na tuba ay ipinakilala sa atin ng ating mga ninuno na namana rin nila sa mga sinaunang mananakop sa ating bansa noong panahon ng mga Kastila. Ang tuba ay popular din sa mga bansang Guam at Mexico. Subalit maaari rin naman na noon pa man ay talagang marunong na ang mga sinaunang Pilipino na gumawa ng tubang ito.
Ang tuba ay isang Tagalog na inumin na mula sa katas o dagta ng ilang mga piling palm trees kagaya nga ng niyog. At bago natin pag-usapan ang mga benepisyong daladala ng inuming tuba, ay alamin muna natin kung papaano nga ba nila ito ginagawa. Ang puno ng niyog na tinagurian ngang ang puno ng buhay ay siya ring punong pinagkukunan ng inuming ito na tuba. Subalit hindi ito madaling isagawa sapagkat kinakailangan mo munang akyatin ang matataas na puno ng niyog. Sa Kabisayaan, tinatawag din itong tuba o bahal, at kapag kalauna na at naiproseso na, ito ay nagiging bahalina, na tinatawag naman dito sa Luzon na lambanog. Ang bulaklak ng niyog na hindi pa bumubuka ang pinagkukunan ng tuba, na hinahaluan nga ito ng barok o powder buhat sa isang mangrove tree at kadalasan ay kulay pula, o maaari din naman nabuhat sa puno ng bakhaw. Ang mga ngarit, manangete o mananangot ang tawag sa tao na nagsasagawa nito, at parati siyang may daladalang karit o sangkot at isang mahabang lagayan na yari sa kawayan. Masarap ang tuba na kadalasan nga ay matamis kapag bagong harvest. Subalit asahan na pagkalipas ng mahigit sa 12 oras, ito ay aasim na ng bahagya, at kung magtatagal pa nga, ay magiginang ganap na suka o coconut vinegar. Subalit ano-ano nga ba ang mga benepisyong dala at hatid sa ating katawan at kalusugan ng pag-inom mo ng tuba? Number 1. Ito ay nakakahaba ng buhay. Number 2. Makakaiwas tayo sa pagkakaroon ng atake sa puso. At number 3, at iba pang sakit sa puso. Number 4, nakakabawas din ito sa mga tsansa na ikaw ay makaranas ng type 2 diabetes. Number 5, nakakatulong upang makaiwas tayo sa pagkakaroon ng katarata. Pang-anim, mapapababa rin ito ang posibilidad na tayo ay magkaroon ng colon cancer. At higit sa lahat, ay hindi tayo maagang magiging makakalimutin. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Uminom na ng tuba. Subalit tandaan na lahat din ng labis ay masama. Kaya drink moderately. Nakakita ka na ba ng niyog na walang mata? O baon ng isang niyog na may iisang mata lamang? Alam mo ba na nagtataglay ito ng kapangyarihan at isang pangkalahatang gamit? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang bisa, gamit at galing ng bertud na makukuha sa baon ng niyog na walang mata. At kung papaano nga ba ito mas mapapalakas pa. Ang niyog, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, ay isang puno na napakahalaga. Madalas nga rin itong tawaging puno ng buhay, sapagkat bawat bahagi nito mula sa ugat, katawan, bunga at dahon ay sadyang kapaki-pakinabang. Ang ugat nito bilang halamang gamot. Ang katawan naman nito bilang gamit sa paggawa ng mga bahay at kagamitan ng tao. Ang dahon na maliban sa bigay nitong lilim ay maaari ring kainin at gamiting kasangkapan sa paggawa ng bubong ng bahay. At ang huli ay ang bunga nito na masarap kainin at sangkap sa mga lutuin. Subalit alam mo ba na ang bunga pala ng niyog ay isang mabisa at pangkalahatang agimat na walang sinuman ang makasusupil kung ito iyong taglay. Lalo na nga ang bunga nito na nagtataglay ng bao na walang mata.
Maaari din naman ang may isang mata o dalawang mata, subalit ang tatlo ay pangkaraniwan na lamang. Ang bao rin na walang mata ay pinaniniwalaang labis na mabisa sapagkat ayon sa paniniwalang Hinduismo, ito ay labis na kinasiyan ng kanilang Panginoong si Shiva. At dahil bibihira ka lamang makatagpo o makakita ng niyog na ganito, kung sakaling magkaroon ka nito, ay ito iyong gamitin ng tama. Ano nga ba ang bisa at gamit nito? Ang bao ng niyog na may isang mata, dalawang mata o walang mata ay isang mainam na proteksyon laban sa mga masamang elemento, kulam, barang at isa ring tagaliwas na upang hindi katabla ng bala o hindi puputok ang baril kung itutuon ito sa taong nagtatanga ng bertud. Maaari rin itong gamiting pampaswerte sa negosyo, depende sa nasa loob ng baong ito. Ang magkatakip na bao ng niyog na walang mata ay pinapalakas rin sa pamamagitan ng paglalaman dito ng apat na makapangyarihang elemento, ang lupa, tubig, hangin at ang apoy. Ang mutya ng tubig na kadalasang ginagamit na proteksyon, ito ay makukuha sa mga anyong tubig na sadyang nagkukulay berde kung masisilayan ng sinag ng araw. Maaari rin naman ang mutya ng suso, palos at pulang korales bilang alternatibo. Pangalawa ay ang mutya ng lupa na umaahon lamang tuwing ika-10 siglo at muling umiilalim sa lupa kapag nasinaga na ng liwanag ng buwan. Pangatlo ay ang mutya ng hangin o ipo-ipo na makukuha naman sa buwawi o sa ipo-ipo. Subalit nararapat na alam ninyo ang ngalan nito sa Latin at Hebreo bago ito mapagana. Pang-apat ay ang mutya ng apoy o pangil ng kidlat. Ang mutya ng apoy naman na karaniwang kasama ng mutya ng tubig upang bumalanse sa kalikasan, o ang pangil ng kidlat na makukuha sa tinamaan nito gamit ang bagong hasang itak na pinahiran ng suka. At ang panghuli ay ang mga orasyon na maaaring ilaman kasama dito, o hindi kaya naman ay ang nakalimbag na ngalan ng Infinito Diyos na tanging siya lamang ang nagbigay. Minsan naman ay naglalaman din ito ng mga pampaswerteng bagay at mutya upang mainam na magamit sa negosyo at kabuhayan. Labis na mabisa ang baong ito, na kahit nga ang laman ng bunga nito, ng bao na walang mata ay maaaring gawin lana o langis na mainam din sa kagamutan. Madalas na ginagamit ang bertud na ito ng mga kapatid nating antingero, at marami na rin ang nagkaka-interes dito, at minsan pa nga ay ginagawa na nga itong negosyo. Subalit laging tatandaan na ang bisa at galing nito ay laging nakadepende pa rin sa paniniwala at pananampalataya ng taong nagtatanga nito. Ang mga may hawak nito ay nararapat na may matibay at buong tiwala sa proteksyong hatid nito. At higit sa lahat ay nagtataglay ng malinis na hangarin at kalooban. Nais mo rin ba ng bertud na ito? Balat ng niyog, bunot ng niyog, o coconut husk sa Ingles. Parte ng bunga ng niyog na madalas nga ay itinatapon at ibinabaliwala lamang. Subalit maaaring lunas pala sa inyong iniindang karamdaman. Hello, what's up? Your best here. Opo, tama ang inyong narinig. Ang bunot ng niyog ay magagamit din natin na gamot at lunas sa ilang mga kondisyon sa kalusugan at mga suliraning inyong pinagdaraanan. Kaya naman samahan ninyo akong talakayin ang mga gamit at benepisyong taglay ng simpleng bunot ng niyog o ng coconut husk. Maaaring sa mga bansang katulad nga ng Pilipinas na isa ang kopra sa mga pangunahing produkto, ang mga naaalis na balat ng niyog o ang bunot ng niyog sa proseso nito ay wala ng silbi. Ngunit batid mo ba, nasa ibang bansa pala,
ito ay pinagkakaguluhan pa nila. Ang puno ng niyog mula nga sa ugat, katawan, bunga at dahon ay sadyang kapaki-pakinabang. Subalit ang bunot ng bunga nito ay madalas na binabaliwala nga lamang ng karamihan. Maliban sa alam lamang natin ito ay mainam na gawing bunot na pangpakintab ng sahig, pataba sa halaman, o di kaya naman ay kapitan ng ugat ng mga orchids mong inaalagaan. Ang hindi alam ng karamihan ay napakarami pa nitong dalang pakinabang na siguradong hindi mo pa nga alam. Ang bunot ng niyog ay maaari mong gamiting panggatong sa pang-araw-araw na pagluluto. Ito rin ay maaaring gawing pangkuskus o bilang scrub sa mga hugasin katulad ng kawali at puwet ng kaldero. Isa ring mosquito repellent ang usok ng sinunog na tuyong balat ng niyog. Subalit maliban dito, ay mainam na tradisyonal na gamot pala ang tsaa buhat sa bunot ng niyog. Ito nga ay mayaman sa potassium, iron, manganese, copper at zinc na hindi lamang beneficial sa mga tanimong halaman at gayon din sa ating mga tao. Ang tsaa buhat sa bunot ng niyog ay mainam na lunas sa mayroong arthritis at mga ilang body pain. Ang anti-inflammatory properties nitong taglay ay nagpapababa ng pamamaga o swelling. Mainam din ito para sa mayroong asthma, gonorrhea, tuberculosis at iba pang klase ng ulcer at panlaban rin sa mga bad bacteria sa ating immune system. Pinaniniwalaang ito rin ay napaka-epektibong panglunas sa mayroong kidney stone o bato sa bato o di kaya naman ay bato sa apdo. Simple lamang ang dapat gawin at ang paghahanda nito. Punit-punitin lamang ang tuyong piraso ng bunot ng niyog at ilagay sa isang tasa. Pagkatapos nito ay magpakulo ng tubig at ibuhos ito sa bunot. Hayaan lamang ito sa loob ng 15 minuto, salain at maaari mo na ngang inumin. 1 hanggang 2 beses sa isang araw bago ka kumain. Isa itong natural at organikong panlunas, kaya naman wala itong side effect, tulad nga ng mga iniinom nating gamot. Kaya kung feeling mo ay walang epekto sa iyo ang inyong mga iniinom, bakit hindi mo ito subukan? Isang simple, halos walang halagang bagay lamang, ngunit maaari palang pakinabangan. Ang mga bunot, buhat sa bunga ng niyog. Ngayon mo rin lamang ba ito narinig? Kung oo, ay comment ka naman ng yes at patuloy tayong magbabahagi ng mga kakaibang bagay at kaalaman na kapaki-pakinabang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.